Hello po sa inyong lahat. Hello sa mga followers ko. Muling magkikita po tayong muli. Ako po ay napatigil na gumawa ng mga vlogs. Dahil po sa ako po ay nag-aaral. So, syempre, pag nag-aaral ka, mahirap nating pagsabayin ng pag-vlog at pag-aaral, diba po? So, kailan po ako nagpa-vlog uli kasi nga po, nag-email sa akin ng YouTube. So, kailangan kong uli mag-vlog para maibalik yung mga ads ko dito sa aking YouTube channel. So, ngayon, ako po yung mag-tutorial sa inyo. Ang tuturo ko ay tungkol sa benepisyo ng hazelnuts. Kung ano bang nagagawa nito sa ating katawan. So, ngayon, simulan na natin ang ating pagtuturo tungkol sa benepisyo ng hazelnuts sa ating katawan. So, bago tayo dumako sa pagtuturo ko sa inyo ng mga benepisyo nitong hazelnut, ay nais ko munang ibigay sa inyo yung introduction nitong ating hazelnuts. Okay, ayon sa aking pagkasaliksik o sa aking pag-aaral tungkol sa benepisyo ng hazelnut. Okay, ang hazelnut na kilala rin bilang filbert ay isang uri ng mani na nagmumula sa punong Corylus. Pag sinabi natin Corylus, yun yung scientific name ng hazelnut. Ito ay karaniwang itinatanim sa Turkey, sa Italy, sa Spain, at sa United States. So ngayon mga kabesti, ano nga ba yung benepisyo ng hazelnut sa ating katawan? Okay. Ang hazelnuts, ito ay mga maliliit lang to, maliliit na parang mani. Ngunit, napakasustansya nito sa ating katawan. Ito ay punong-puno ng masustansyang taba, bitamina at antioxidant. Okay. Ano-ano nga ba ang naidudulot sa ating katawan sa pagkain ng hazelnut? Okay. Ang sabi dito, ang hazelnut daw ay mayaman sa taba na kung tawagin sa English ay monounsaturated fats. Monounsaturated fats, ito daw ay nakukuha sa monounsaturated fats, ito ay nakukuha sa halaman, gaya ng canola oil, peanut oil, and sesame oil. Ito ay isa sa pinaka magandang taba na makukuha natin sa ating katawan. Okay. Ito daw ay tumutulong pababain ang masamang kolesterol o ang bad cholesterol sa ating katawan na ang tinatawag ay ang LDL. At ito naman po ay nagpapataas sa mabuting kolesterol o good cholesterol na tinatawag natin na HDL. Dahil dito ay nababawasan ang panganib ng sakit sa puso. Dalawa, ang sabi po dito, ang benepisyo ng hazelnut ay ito ay mabuti para sa pag-andar ng utak o ito ay nakakatulong for brain function. Okay, ano ang meron? Bakit siya nakakatulong sa ating sa ating utak? Bakit nakakatulong sa pag-function ng ating utak ang hazelnut? Okay. Ito daw ay merong vitamin E na tumutulong protektahan ang mga selula ng utak laban sa pinsala at maaaring makatulong sa memorya at pag-iisip. Okay. Ang hazelnut ay mayaman sa sustansya. Okay, ito ay nagbibigay ng mahalagang nutrition. Okay, ano ba yon? Ano ba yung mga mahalagang nutrition na binibigay sa ating katawan ng hazelnut? Okay, ito raw ay merong vitamin E, magnesium, copper, and folate. Okay, ito ay tumutulong sa pagbibigay ng enerhiya. Maayos na paggana ng mga nervyos at pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Pag sinabi mong nervyos, ito yung mga nerves in English.
yung mga ugat sa ating katawan. Siya ay nakakatulong para sa ating kalusugan, para magbigay sa atin ng lakas. Okay? Mataas sa antioxidant ang hazelnut. Okay? Ito ay naglalaman ng antioxidant na tumutulong laban sa oxidative stress at pinoprotektahan ang mga selulya ng katawan laban sa pinsala. Ano pa? Panglima? Okay, panglima. Actually, 7 to, mga kabesi. 7 benepisyo na makuha natin hazelnut sa katawan natin. Okay, ngayon, panglima na tayo. Okay, ito ay nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Bakit daw nakakatulong? Okay, bakit nga ba nakakatulong sa pagkontrol ng timbang ng hazelnut? Okay, dahil ay mataas sa calories. Okay, ang hazelnuts daw ay madali kang mabusog at nakapag-control ito ng gutom sa ating katawan. Okay. Ito ay, pag kumain tayo nito ng mga 20 pieces, tama na yon at mabubusog na tayo kasi nga, nakakatulong siya kasi nga, calories nga siya. Okay. Ano pa ba yung iba pang benepisyo ng hazelnut sa ating katawan? So ngayon mga kabesti, nakaka-anim na tayo, no? Ito daw ay nakakatulong sa pag-control ng blood sugar. Blood sugar, mga kabesti, yung mga merong mga diabetes, good to para kainin natin. Kaysa kumain tayo ng mga chichirya, kasi bawal sa atin yon. So, good ito kung ito yung kakainin natin yung may mga diabetes. Okay, bakit? Bakit siya nakapag-control ng kanyang blood sugar? Kasi, mababa ito sa carbohydrates at nakakatulong mapanatiling stable ang antas ng asukal, okay, sa dugo. Kaya, mainam ito at isama natin sa ating mga diets at para hindi tumaas ang ating blood sugar. Ibig sabihin, hindi siya mapanganib. Hindi siya nakakatakot kainin kasi nakapag-control pa nga siya ng blood sugar o asukal sa dugo, ang hazelnut. Ang hazelnuts daw ay, pang 7 benepisyo niya ay nakakatulong sa kalusugan ng buto. Okay. Bakit nakakatulong sa kalusugan ng buto? Kasi siya ay merong magnesium at calcium na taglay ng hazelnuts upang makatulong sa pagpapatibay ng mga buto. Okay. Good din po siya. Pwede rin siyang kainin ng mga senior citizen, ng mga mahatanda. Kasi nga, kakatulong din para lumakas yung ating buto. Kasi meron nga siyang naglalaman ng o nagko-content ng magnesium at calcium. Okay? Kaya lang, ang hazelnuts, meron tayo ditong paalala, yung tamang pagkain nito. Kailangan pagkakain ka daw nito ay, ito, sabi nga diba, how many hazelnuts should you eat daily? Ilan daw na hazelnuts ang kakainin mo sa araw-araw? Sabi nila, ito ay dapat ay mga 30 grams o mga 20 pieces ng hazelnuts na kakainin mo sa araw-araw o kaya isang parang ganito. Ganyan. Isang dakot lang na, ganyan. Dakot lang na hazelnuts ang kakainin mo sa araw-araw. Okay. Ayun sa aking pagsasaliksik, ang hazelnuts din daw ay may side effects. May mga side effects din siya. Okay. Ano-ano ba yung mga side effects na yon? So, ito daw ay nagkakaroon ng, kung may allergy ka sa hazelnuts, yung isa sa mga reaction, hindi ka pwedeng kumain ito. Kasi bakit? Mangangati ka, magkakaroon ka ng pantal, o yung lalamunan mo, mamamaga, mahihirapan kang huminga. Okay. At, ano pa? Kasi ang hazelnuts kasi mga kabesti, mataas to sa fiber, pero kung ikaw ay very sensitive yung sikmura mo, at pag napakain ka lang nito ng marami o sabihin natin mga 20 pieces lang,
ay hindi rin po pwede sa'yo kasi kung ang sikmura mo na very sensitive, so naging cause siya ng bloating o kaya pagkatae o hirap sa pagdumi. It's either kung ano man yung reaction sa katawan mo. Kasi bawat reaction sa katawan natin, depende yan sa tao. Kung ano reaction sa'yo ng nakakain mong pagkain. Kahit nga sa gamot Diba? Kahit sa gamot, mga kabesti. Kung halimbawa sa kanya, okay sa kanya ininom niyang gamot. Halimbawa, let's say sabihin natin na may iniinom siya na gamot na sa antibiotic, ganyan. Sa antibiotic na yon hindi siya po pwede, for example, halimbawa, amoxicillin, hindi siya po pwede sa amoxicillin kasi nagkakaroon siya na allergic reaction doon. Pero, bawa ko ako naman iinom na amoxicillin, pwede sa akin yun kasi wala akong allergy doon sa antibiotic na nun. Ganun din sa pagkain natin. Okay. Ano pa ba? Ikaw ay allergenic at allergy ka sa mga nuts, hindi po pwede sa'yo ito. Hindi ka po pwedeng kumain ng hazelnut. So, ngayon mga kabesti, dito po nagtatapos ang ating mga vlogs at inaanyayahan ko po kayo na patuloy pong suportahan ako at patuloy po kayo manood na ang aking mga videos. So mga kabese, hindi lamang po ito ang mga videos na tinuturo ko dito sa aking YouTube channel. Meron din po akong cooking session. Nagtuturo din po ako ng mga pagluluto. Nagtuturo din po ako ng mga health benefits gaya nga nito. So, inaanyayahan ko po kayong manood o suportahan ang aking channel, Mary Grace Gonzales. So, meron pa po akong isa pa pong YouTube channel, ang Amazing Grace Channel. Ayon naman ay tungkol sa mga, tungkol kay Lord, mga preaching. So, where you will learn many lessons and guidance for life through Jesus. Amen po ba? Yan po, dito na po nagtatapos ang aking mga vlogs. At ako po ay nagpapasalamat sa mga tulong at suporta ninyo. So, see you on my next vlog. And bye-bye! See you!